Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Mga bossing, Huwebes ho ngayon, 15 ho ng Hunyo. Kumusta ho kayo? Araw ho ng sweldo si Mister. Tawagan nyo na, Mrs. Baka maligaw sa mga kutitap na mga iyon na sinasabi ko. Dito sa may Timog, meron din. Quezon Avenue. Araw ng sweldo. Except, kung hawak na ni Mrs. Gusto na ng ATM eh. Kinukuha na ni Mrs. ng ATM. Nauna na si Mrs. Wala na. Maski na, umuwi ka pa madaling araw. Basta hawak ng ATM. Hawak ng ATM. Ang problema, baka dumiretso si Mr. sa bangko, mag-withdraw doon. Over the counter. Ubus na. Problema. Ito ho ang Integrated Hybrid Public Service, Imbestigahan at Serbisyo Publiko. Umpisa na! Kahit magampa, OFW sa Saudi, kayod hanggang kaya. Lapnos pa ng balat, kinaya. Kumita lang ng pera. Alamin sa Kilos Pronto. Bangkay ng OFW sa Saudi, hindi maiuwi. Ahensyang nagpaalis, ayaw tumulong sa pobre. Alamin sa Kilos Pronto. At German National, nagre-reklamo. Ginigipit daw siya ng tatay ni Mayor. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, diretso ho tayo sa isang sumbong ho. Bangkay ho ng OFW sa Saudi Arabia. 2 buwan na hindi pa rin nakakuwi ng Pilipinas. Ahensya kasi na nagpaalis sa kanya, wala raw aksyon. Etong storya, Abril 16. Nang maaksidente si Jerry Gidlayan habang nakaduri sa trabaho. Bigla na raw nasira ang gulong ng sinasakyan nilang pickup truck na service sa trabaho. Bumaliktad ang sasakyan sa kalsada at naipit sa gulong si Jerry. Lumapit sila sa Nawaras Manpower Services Incorporated noong pang April 19. Pero hanggang ngayon, deadma lang raw dito ang sa kanilang problema. Kasama natin ngayon si Rodrigo Gidlayan, kapatid ng yumaong OFW na si Jerry Gidlayan. Kumusta? Yes, sir. Okay, ano nung pinaka-latest na update na kung ano man yung tinutulong na ahensya or anything sa napatay na kapatid natin? Sa ngayon, sir, parang dinay-delayed nila yung pag-process ng mga papeles ng ano ho. Kasi daw sabi na nakabigay na daw na dati ng no objection letter sa police. Tapos ngayon nire-reject na naman daw po ng police. Nire-reject ng police? Okay, pero tapos din yung sa Philippine Embassy naman daw po ng Saudi. Okay. Yung parang check bank daw yun, nire-reject din ng Philippine Embassy. Yung galing sa company na check bank.
Okay. Bakit daw na-reject? Hindi ko nga po, sir, alam kung paano nila dinidelayed yung Alam proseso. ko dyan, Tolben, pag mga namatay sa aksidente, Okay. may mga kaso, autopsy, etc. Alam ko. Medyo matatagal. Kailan ba namatay yung kapatid mo? April 16 po, April, sir. sabagay, isang buwan na, dapat nga naman, 2 months na nga. process na yan. Pero- On the way na dapat yan. Kasi ang sinasabi, Tolben, yung mga claims. That's right. Yung claims ng pamilya. Yun, bossing. Na-explain ba sa inyo yun na may mga claims na yung namatay, insurance, gano'n. Sinasabi rin kasi, boss, medyo ito na-encounter din namin sa mga iba pang public service na programa namin noon, na talagang umaabot ng mga 3 buwan, kuminsan iba pa nga, pag minalas-malas, 6 na buwan. Kasi maraming clearances yan. Nung tatandaan mo ng araw sa dating magkakasama kami nung una. So dito, baka i-assume natin ang gano'n, para naman huwag kang masama sa mga loob mo. No? Yes, sir. Pero dito, nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto sa Nauras, Manpower Services Incorporated, pero ayon mismo sa kanila, kansilado ang kanilang permit sa POEA. May problema. May problema. Tinutulungan naman daw nila na mapauwi sa bansa ang bangkay ni Jerry, pero nakabase lang ang kanilang kilos sa anumang instruction ng employer ni Jerry. Sus Mario Joseph. So, Talagang direct na tayo sa government. government to government to. Ganun na nga talaga. Yeah. Sa parting to siguro, pinaka the best, ikaw, experiences na lang natin ng una, ang mga nakaraan, ano? Talagang pumapasok dito ang gobyerno, kaya lang sila nare-respeto rin yung proseso roon. Correct. Yung mga polo, yung papasok yan, yung DFA. Pero yun nga, boss, ang Jerry, yung ang sinasabi, kaya natatagalan because yung mga claims na yung mga makukuha ng kapatid mo doon sa employer niya, sa insurance niya, okay? Pag mga ganito kasing buti, sir, kung sakit-sakit, kahit na ordinary sakit nga, minsan Tolben, di ba? Aksidente kasi ito eh. Ito ay aksidente. Oo. Kaya tinanong ko rin siya kanina, parang Erwin, kung tanggap naman nila yung pagkamatay. Dahil pwede kasi mag-imbestiga yung mga taga-Saudi, baka kasi may foul play. Correct. Oh, ano ba sa inyo? Tanggap na ninyo nangyari, no? Tanggap na namin, sir. Kasi kung mag-complain pa kami doon, lalo tatagal yung pag-uwi. Kaya gusto namin makauwi na rin kaagad. Yes, naintindihan namin. Aksidente to, pero ang report doon, sinasabi siya, naipit nga doon, ng gulong mismo. Diba, medyo, I don't know, for whatever reasons. Baka kasi isa pang parte, pag titingnan natin dito, on duty siya eh. May mga claims dito. Pagkatapos yung bumaliktad yung sasakyan, dahil nga doon sa sinasabing gulong na nasira. So, doon kasi pwedeng mag-claim din for whatever reasons. I don't know, yung kanilang insurance type sa Saudi na may mga claims yan. Ito ay during work time, duty na namatay. So, i-assume ho natin ang ganyan. Pero dito, Tula Erwin, alam ko nung una, dahil sinusubukan natin na yung DFA rin dito, may say rito eh. Hindi lang hindi na So, kasi patay na to eh. So, mas maigi siguro dumaan tayo sa proseso para at least yung claim na rin nyo, sir, makukuha rin ninyo. Kaysa mamadaliin natin, mapapauwi nga, pero wala naman yung claim. Kawawa din naman. Yes, sir. Yes. Hindi naman basta-basta kung ito, kapareho na to, naka-freezer lang yun yan. Sigurado tayo, At sa akin lang, mas maganda ho siguro pag uwi, may nakiklaim ho tayong pera. Yes, sir. Sabi nga, tama yung sinabi ng Tol Erwin, madaling mapauwi, wala ka namang nakuha. Yeah. Yan ang masakit. Kasi sigurado ko, bawat insurance, bawat kumpanya roon, may insurance din May sila. pamilya ba ito, boss? Yes, sir. May mga anak niya. Tatlo yung Kailangan anak. ng anak niya, pamilya niya. Kasi sinusubukan natin, hindi lang natin makakontak yung director ho, na si Raul Dado ng OMWA sa DFA. Ilalapit na lang ito namin sa OMWA sa DFA para medyo mga bukas kung sakaling hindi man kami tutulong sa inyo. Papasamahan ho namin kayo, bossing, dun sa OMA. Pero Salamat, dito kasi, sir. boss, na-experience na namin to sa mga nakaraang programa namin na talagang sinabi pa nung araw yung sa DFA na hindi ganun kadali, it will take time pag medyo namatay. Tama rin sinabi ni Tol Erwin, pag foul play, medyo iba yun hindi ba? Dito kasi kung titingnan, pwede kasing i-claim na nagkaroon ng foul play or negligence, kaya medyo doon sa parting yan, may mga insurance din. I would assume that way para wag ho kayo sumama ang loob, ha? Yes, Pero sir. ganun Salamat, pa man, sir. tutulong ho kami sa inyo. Maraming salamat po, sir. Okay, Rodrigo, nakikiramay po ang Kilos Pronto sa inyo. Okay, dito naman tayo sa ating pong magandang balita. 2 nurse ang muli hong nakauwi sa Pilipinas matapos po
silang maloko ng kanila pong ahensya. Last week lang yan, Natatandaan ninyo yan. last week lang. Ito yung JAPEX. Of course. Certificate of Employment. Naalala ninyo ito? Abay, matapos po nila magsumbong dito sa Kilos Pronto, ito po, mabilis ang aksyon. Good news. Ito po. A 23 ng Mayo nang lumapit sa Kilos Pronto sina Marlene Espinosa at Naida Season upang hinga ng saklolo ang kanilang mga anak na sina Karen Espinosa at Charmaine Season, mga nurse na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Nandito ngayon sa atin si Ma'am Josephine Tobia, sa OWA. Sa pagpagtulungan ng OWA sa Kilos Pronto, agad ginawa na hakbang upang masolusyonan ang kanilang hinaing. Malinaw na violation ng kontrata yan. Unang-una, peke. Talagang nakakatakot na any moment, pwede silang madampot, no? Imbis na gawa ng solusyon ay puro palusot ang ginawa ng ahensya. Sinasabi na nga ng iyong mga biktima, umaming ka na, ang tigas ng bumbuna mo, mamaya gagawin kong lubid to, ibibitay kita rito. Ay, ito. Si Erwin to, ha? Kung aabutin ka lang ng sapatos ko, sinapatos ko na yung bunganga mo. Sobra. Napakasinungaling mo. Sinabi na nga nung dalawa, peke, ha? Kinabukasan ay pinatawag agad ng OWA ang kinatawan ng Al Jazeera Manpower Agency upang magpaliwanag at gawa ng aksyon ang mga hinaing ng pamilya. Subalit matapos sa paghaharap ng kapalmok sa kumag na representative ng Al Jazeera Manpower bigla atang nagka-amnesia. Sabi yung interview sa baba, Mr. Cruz, kailangan umuo kami. If daw ayaw ka, wala sa mga sharing na nga. After 15 days, balikan kami ng agency para if ever na hindi namin nagawa, yun. You'll take the consequence. Makalipas eksaktong 15 araw ay nakauwi na rin ang ating mga Pinay nurses. Papasalamat po ako sa Kilos Pronto, especially po kay Sir Erwin, kay Sir Ben, tsaka kay Sir Alex. Isa po ako sa mga nurse na natulungan nila na mapabilis na mapauwi dito sa Pinas. Papasalamat po ako sa Kilos Pronto, especially kay Sir Alex Santos, kay Sir Ben, tsaka kay Sir Erwin Tulfo. Kung hindi po dahil sa tulong nyo, hindi po kami makakauwi ng kasama ko. Ito maganda rito, dahil happy ending. Yeah. Kaya lang kanina nakita, ginawa ba natin yan? Ikaw may sapatos, ako may sinturon. Papaayos ko sana yung sapatos ko, natanggal kasi yung pako. Alam mo naman kasi pag sapatos ginamitan mo, parang pinakamababang uring tao ka sa mundo. Ganon sa Arabo, di ba? Pangalan na lang kagad, Al Jazeera, Pekendos na. Sabagay. News agency News yun. agency. Alright. Ikaw, nagalit ka, masasagot-sagot sa kaya binunot mo ni sinturon mo. Anyway, kasama ho yun may entertainment value. May kunting, sabihin natin, fear factor. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Pero mga kapatid, hitik na hitik po ang programa natin. Marami ho tayo mga kaso. Pero bago ho tayo umusad sa susunod nating kaso, balikan po muna natin yung kaso ng OFW na yung bangkay ng OFW na nakatenga sa Saudi Arabia hindi po maiuwi-uwi. Nasa linya po ng aming telepono si Director Raul Dado ng OMWA DFA. Magandang hapon po, Director Dado. Hi, good afternoon po. Thank you very much. Opo, live po tayo sa Kilos Pronto with Tol Ben and Alex Santos, Erwin Tulfo po at your service, sir. Nilalapit lang ho namin itong kaso ng OFW na namatay na si Jerry Gidlayan.
April pa po namatay ito dahil sa aksidente ro, sumabog yung gulong ng sinasakyan niya pero hindi pa naiuwi. Yung kanyang agency sarado na, ang sinasabi lang they are just depending daw doon sa foreign recruitment sa employer. So ang problema sir, gusto ng mga kamag-anak na maiuwi na po yung bangkay, sir. Sige. Ang po dyan, we have to pressure them, yung mga foreign agency. Tsaka yung authorities para mapabilis yung papeles. We'll get the names and ang advice ko namin sa ganyan, maraming kasong ganyan lately, no? We have to pressure the authorities na in a way na they will have to comply. Oo. Pero at the same time, siguro sir, yung syempre inaantay din siguro nila yung mga benefits, yung mga insurance doon sa namatay. Opo. So we'll have to get our lawyers to fight for it kasi ano lang yung Congress, kausap mo si Kong Bertis, salamat naman sa kanya. Precisely, pinag-usapan namin yung issue ito and nasabi ko sa hearing na kinakailangan may way tayo para mapitik itong mga Arabo pagka ganyan ng kabagal mga papeles. Sige sir, ganun lang gagawin namin. Siguro kung bukas na sa inyong tanggapan ho kayo, papuntahin ho namin sa inyong tanggapan itong kapatid para matulungan po ng inyong opisina. Ano po? Yes, sir. Alright sir, maraming salamat po. Director Dado, good afternoon. Samantala mga kapatid, dire-diretso tayo Tolben, parang Alex. Itong Kilos Pronto, hindi lang mga OFW ang inaasikaso natin. Kahit anong problema ang ilalapit ho ninyo dito, haharapin namin at hahanapan po namin ng solusyon. Kagaya ho nito ngayon, kasama natin sa studio ang isang German citizen na syempre ho, residente na ho dito sa atin yan, si Peter Zander, para magsumbong sa ating tanggapan. Si Peter kasama ang kanyang Filipino business partner ay may car wash na business. 5 taon na raw itong gumugulong nang sumulpot ang isang problema. Ang may-ari kasi ng lupa na kanilang nirerentahan hindi na pala nakakabayad ng leaser's permit sa City Hall ng Tagbilaran City sa Bohol. Dahilan para hindi rin sila ma-issue ng business permit ngayon. Dahil dito, binili raw ni Mr. John Yap, tatay huya ng mayor ng Tagbilaran sa Bohol, ang lupa mula sa may-ari nito. Problema ngayon, ang renta na inaalok ni Mr. Yap kina Peter, mas mataas na. Kasi yung nakaraan, yung dating may-ari, 15,000 lang kada buwan. Ngayon, yung bagong may-ari, sinisigil na ng 30. Pero gumugulong pa yung kontrata. Hanggang 2022. Anyway, let's find out mismo dito kay Ginoong Zander. Mr. Zander, good afternoon. Yeah, good afternoon. So, thanks for having me. How much was the rental that they were asking, or the former owner of this land was asking you? Well, when I entered into the rental agreement, we agreed on 15,000 per month. Okay. And the new owner now was Mr. Yap. That was, 30,000 per month. 30,000. So it's times 2. Yeah, and it's not easy to, get that in with a car wash, you may imagine. Okay. And your lease contract will expire on 2022? 31st of December 2021. 2021. All right. 2 years from now. And the problem, the reason why you're here, the City Hall won't give you business permit? Yeah, I have the problem that the City Hall doesn't do anything. So, they didn't accept our renewal documents, physically bullied us out. Also my, let's say, invoice, they just sent them back home with the papers in hand. When we offered the solution as normally to pay the debt of the landlord so that they would issue, as they did it in 2016, they refused to accept the money. So they put me out of options to do anything. And then as soon as it was the renewal period for the licenses was done, I got a full team of assessment, and the only major thing they could find out was I didn't have a business license. How really surprising at that moment. And they even said then, which was... but did you apply for a business permit? I mean, for a license, or renew? We tried it several times. But what was the reason given? What is their reason? There was no reason given. They sent us out. Samuel Bilderol, the head of the licensing department, sent my invoice out, sent me out with the papers in hand once again, and didn't want to have anything to do with it. And we had a similar situation 2016, where it was still the issue that John Mira, the landlord, didn't pay his dues, so I paid them, and we were acknowledged to work. All right. In 2015, the same.
suddenly the mayor's family well started to enter into a deal to buy the lot, and everything became very complicated. Okay. All right. Well, I think the mayor right now is on the line. Nasa linya po ng aming telepono ngayon, mga kapatid, Tol Ben, paring Alex, para linawin itong issue na ito. Si Mayor John Jesnel Yap II ng Tagbilaran. Mayong hapon, Mayor. Mayor? Mayong hapon, Sir Erwin. Mayong hapon sa mga viewers at mga listeners natin. Oo. Kauban nato si Tolben o si paring Alex Santos. Live ta, Mayor, sa PTV4 o sa Facebook, sa Kilos Pronto, Sir. Magandang hapon, Sir Ben. Magandang hapon, Sir Alex. Sir, nandito po si Ginoong Xander. He's out of business at ito lang po yung inaasahan niya negosyo, yung car wash at munting negosyo po dyan sa Tagbilaran. Sinasabi po, hindi po siya mabigyan ng business permit. Ang tanong po namin, sir, bakit po, sir? Una, Sir Erwin, kasi yung business niya naka-registered yun under sa Judith Degamon Rata, hindi na under kay Peter Sanders. Tapos, yung sa 2016, kumuha siya ng business permit, pero hindi natin pwedeng mabigyan dahil yung may-ari ng lupa niya, hindi makakuha ng lessor's permit. So, isa yun sa requirement para makakuha tayo ng mayor's permit kung merong lessor's permit, Sir Erwin. Kaya hindi siya nakaproduce, hindi ko alam kung anong nangyari sa negotiations nila, kaya mapilitan kami na hindi talaga makabigay ng mayor's permit sa kanya. So, ang problema kasi yata, Mayor, ang basa ko rito, di ho ba, nabili na ho yata ng tatay ninyo yung lupa, alright? Kasi yung dating may-ari nga nito, mukhang may utang pa din dito kay Mr. Sander, wala ho bang pwede tayo magawa ng parang win-win situation, Mayor, para matuloy lang yung business itong mama, and at the same time, magampanan, matulungan din ho natin itong tao na ito, dahil ito, may pamilya din naman ho ito. Pwede ho kaya, Mayor? I mean, kasi yung lease niya is hanggang 2021 pa. Alam na ho natin, aminado naman siya, nabili ho ng tatay ninyo yung lupa, pero a point is, may negosyo po kasi siya, sir, Hindi kaya po pwede, sir, win-win situation tayo dito na mabigyan lang ho siya ng business permit para paano maitawid niya yung kanya pangailangan at ng kanyang pamilya, sir? Yung sa amin lang, sir, sa City Government of Tagbilaran, as long as makaproduce na siya sa lessor's permit, makabigay kami ng mayor's permit sa kaniya. Tapos yung negotiations between him and yung corporation na may-ari ng lupa, nakausap na sila siguro, pero I don't think nagkaintindihan sila, sir. Opo. Pero may sinasabi po si Mr. Sander dito, meron daw po siyang special power of attorney. Do you have that? Yes. Kasi yung special power of attorney niya, hindi ko niya nakita, sir, kasi yung negotiations kasi between yun sa corporation na may-ari ng lupa sa kanya. So ngayon, sir, nandito sa harapan namin yung SPA, pwede na ho ba ito, sir? Na SPA, dalhin niya po sa City Hall para ma-resolve na ho ito, sir? Para magtulong-tulong na lang ho tayo, Mayor. Yung SPA kasi sir, kasi yung kailangan lang namin yung lessor's permit ng may-ari ng lupa, which is yung corporation. Pag magkaintindihan na sila, doon na sila pwede na magkuha. Sir, Mayor, hindi ho ba may-ari ng lupa ama ho ninyo? Corporation, sir. Oh yeah, it's a corporation. I know for a fact. Pero sa corporation, can you do something, because it's still a family business in your side, na if at all possible, you come up with a win-win situation, win-win solution, sabi nga ni Erwin. Okay, by yung lessor's permit or whatever it is, make it a lot easier doon ho dito sa German National na nagdinegosyo ho sa atin dyan sa lugar ninyo. Alam niyo naman ho yung lugar ninyo, talagang pinupuntahan ho talaga ng mga foreigners. Magandang lugar niyo ho dyan sa Tagbilaran. And I know that you love these foreigners to come. Okay, let's... Mayor. In fact, nagkakausap kami ni Sir Peter kung punta yan sa office ko, nag-uusap naman kami na. Okay. Mayor, bigyan ho natin ng pagkakataon po si Mr. Xander para ho doon pag-usapan ho doon sa lessor's permit. Go ahead, Mr. Xander. Yeah, good afternoon, Baba. Hi, how are you, Sir Peter? It's too fat still, but okay. Still doing okay. Baba, I'm here today because it became a bit unpleasant in the situation. You know, my business is closed by official order of your City Hall, headed by Sam Belderol. And all the, let's say, meetings with your father, who entered into the deal to buy the lot, ended pretty
unsatisfactory. I was not able to sign the contract he offered to me because first, I'm still on contract, which is undisputed, which is still valid. And his conditions have not been better. So it would be stupid from my side to sign it easily. So yes, but I understand, Sir Peter, that the contract was signed by John Mira, but in fact the owner of the lot, previous owner of the lot, was owned by a corporation, but which John Mira is not a part of. That is not known to me. So if you and all this information I asked a lot of times and I never got anything. Now suddenly it's available. So if as soon you never went to my office to discuss this, sir. All right. Can you do that? Peter, hold on. Mayor, ganito na lamang po sir, para kasi baka maubos po yung oras na Kilos Pronto. Marami pa po kami mga asikasuhin kaso. Sir, ganito na lang, di po pa po pwede, o sa Monday, babalik si Peter dyan, dala niya na po yung SPA. It's a win-win solution, sir. Kasi tignan din ho natin, I know business ho yan, nabili ho ng company ng tatay ninyo, pero at the same time, this person here, may kontrata po siya, may lease siya doon sa dating may-ari. Yung problema, yung putok sa buho siguro dating may-ari, ang may problema, na pareho biktima. Biktima ho siya, biktima si Mr. Sander, biktima rin ng tatay ninyo, pero kaya nga po, kami na ho nakikiusap, gumigit na ho kami, bakit di na lang ho parang gawa tayo ng win-win solution, kayo ho at kami dito sa Kilos Pronto, parang everybody happy sir pagkatapos dito, after this is all said and done. Sir. Yes, sir. Welcome naman lahat na mag-contact ni Peter. At saka alam naman niya kung saan yung office ko. Nag-contact na kami before pa. Pero hindi niya na-come up yung problema na yan ngayon. So, at least alam naman niya, magbalik niya, mag-usap kami. Mayor, ganito, we don't want to go specific details kung paano ang usapan ninyo dyan. Pero I know and I trust that you can settle it amongst yourself. Na wala na hong intervention sa amin. Kami, we're only trying to pave a way na pwede ho kayo mag-usap na lang. Ayusin na lang ito na hindi na pag-usapan sa ere because we trust you. And so that you can settle it amongst yourself. Okay, sir. Okay. Salamat, sir. Sige po, asahan namin. So, mapuntahin po namin si Mr. Peter Sander dyan po sa inyong tanggapan, Mayor. Salamat naman, sir. At binigyan mo ako ng time para maki-explain din sa side namin. Alright. Maraming salamat po. Si Mayor Yap II dyan po sa tanggapan. Mr. Peter, you can go ahead and see him on Monday. I'll do that. I think we made a major step. And you're just going to have to talk to each other by yourselves. That won't be the real problem. Okay. We only need communication. We needed to open the channel. Okay, that's it. We got it. Thank you, Peter. Thanks for that. Okay. Okay, dito ho tayo. Mga ka-KP, punta ho tayo sa ibang probinsya ho. Mapanganib po na kalsada dyan ho sa Ibaan, Batangas. Batangas? Abay, problema na raw ito ng ilan po natin mga motorista. Bakit? Panuorin po natin. 3 dekada na mula nang bumagsak ang Catandala Bridge sa Ibaan, Batangas. Pero hanggang ngayon ay matindi pa rin ang epekto nito sa mga residente at motorista sa lugar. Ilang beses na inireklamo ang spillway dahil kapag tag-ulan ay kinakailangan umikot na mga nakatira doon, partikular na ang mga estudyante, ng 30 kilometro para lamang makarating sa kabayanan dahil sa taas ng tubig. Ngayon naman ay nirereklamo nila ang matarik na daan na wala man lamang safety signages at madalang na steel barricade para sa kapakanan ng mga motorista. Mga harang dito walang bakal, kaya push ka agad yung barricade. Yung unang-uno talaga dito dapat may mga signages dun sa taas pa lang na kailangan na-advise nila yung driver na kailangan nakapremera na talaga sila bago lumusong. Ilang sasakyan na raw ang nadisgrasya dito. Yung kurbada doon, medyo malimit din nga ang aksidente doon. Natsyempohan ng KP team ang pampaserong jeep na ito na nasa bangin pa at sinasabing kumitil ng 4 na pasahero ang naturang aksidente. Sa gabi, mas delikado ang lugar dahil sa sobrang dilim at headlight na lamang ng sasakyan ang nagsisilbing gabay sa daan. Hiling ng mga residente ng Ibaan na matupad na ang pangako na magpapagawa ng bagong tulay na lagi nilang naririnig sa mga politiko tuwing eleksyon.
Naku po, matagal na pala hong problema ho to. Nasa linya ngayon po para bigyan po natin ng kilos prontong aksyon si Engineer Ronel Manimpin, Assistant Provincial Engineer po yan ng lalawigan po ng Batangas. Engineer Ronel, magandang hapon po, magandang gabi ho sa inyo. Magandang hapon po, sir. Opo, si Alex Santos po to, kasama ko po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Ito po yung Kilos Pronto sa PTV4 po tayo, live po tayo, Sir Engineer. Ano po pwede ho nating magawa ng paraan po dyan sa Ibaan, Batangas Road? Medyo matagal na ho problema to. Ano ba hong ginagawa ho ng ating pong engineer's office po? Nakakuha na ho yan, may program na po yan. May pinabago lang po ang design dahil yung pong dating nasira ay madaling nasira. Kaya po natin mas matibay na design. Okay. Oo. So, meron na ho kayong plano? Na yun. Opo, may plano ho kayo, sir? Oo, meron na po. Dari na po yung aming plano. Oo. Ano pong timeline ho natin, sir? Para in case malaman ho ng mga taga Batangas po, sir, yung pong gagawin yung aksyon. Tinatapos na po yung isa namin ginagawa din sa Title at saka Malbar. Pero expected naman nung matatapos yun hanggang Friday bukas eh. Kung matapos yun natin ng Marta, next week po, mag-umpisa tayo doon sa Ibaan. Okay. Pwede ba natin bilis-bilisan, sir? Matagal na to eh. Oo, yun naman itong naka-schedule na, sir. Naka-schedule na. Yun lang kung inuna namin. Yun masyadong delikado. Kaya inuna yung unang mga ginagawa. Sige po. Engineer, babalikan po namin yan, sir, ha? At least, pagbalik ko namin, may makikita ko kami talagang solusyon po dyan sa problema na yan, sir. Okay, Engineer? Apo. Sige po. Sige po, Engineer. Thank you so much po. Ayun. Parang naalaala ko tuloy yung bakas ng kahapon. Sa kabilang istasyon, tanghali. Ito pa rin. Ito yung public service na iba na hindi na gobernador si Vilma Santos. Iba pa yung gobernador pa rin siya noon. Ngayon hindi na. Congresswoman na si Vilma. Ngayon si Mandanas na ngayon. Tingnan na lang natin dito. Magkakamanas tayo rito. Or Joseph. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ho ang Kilos Pronto. Sumbong naman ho tayo ng OFW rito. OFW sa Saudi Arabia umaaray sa bigat ng dami ng trabaho sa ng kanyang amo. Sakit niya, sakit ni lalo raw lumala. Bukod dito, nagkakasugat-sugat na halos malapnos na rin daw ang kanyang balat. Namamaga na rin ang kanyang mga paa, pero ang kanyang walang awang babantot na Arabong amo. Hindi man lang siya may paggamot. Hindi na matatawagan si Christina ngayon dahil kinuha na raw ang kanyang cellphone ng kanyang amo at ang pera at mga damit niya dahil ibibenta na raw din siya sa ibang amo. Ito, kanyang panawagan. Sana matulungan niyo ako makauwi dahil masakit na po talaga ang paa ko. Hindi ko na po kayang tiisin. Ayan po ang itsura na ng paa ko. Ayan po, lalo na po yung na-hospital ako, nangingitim po yan. May huy, naaawa talaga. Kasama natin ngayon ang sa studio si Ninita Santos, kapatid ng OFW si Christina. Gidnon, kumusta ka na? Okay lang po, sir. Kailan huwing kausap ninyo yung kapatid mo? Yung last week po, sir. Last week naman. Alam ko na nakakaawa yung kanyang paa, no? The last na nakausap ninyo, sa bahay pa rin siya? Nandun po siya sa bahay ng amo po niya, sir. Hindi pa rin pinapagamot? Dalawang beses na po siya, sir, na hospital, pero siya rin po ang gumagastos daw po. Okay, base sa record ng POEA ngayon, 2017, hindi na rehistrado ang SNL International Management Incorporated. Ayan, Sus Maria Joseph, dito na. Kailangan natin talaga rito ng tulong na diretso na natin dito sa OWA, no? Katawagan natin si Miss Josephine Tobia. Ma'am,
Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ito na naman ho, nakita yung kapatid ho nandito sa atin, nananawagan na ho yung pobreng OFW natin, yung kanyang paa na lapnos na ho, grabe na, medyo ibibenta pa raw siya ng kanyang Arabong amo sa ibang amo naman. Paano ho natin magawa ng paraan ho na mapabilis na? Kasi parang pinapagamot, pero siya nagpapagamot, hindi yung lukulukong among Arabo. Pinatawag na namin yung agency kanina. Tapos yung sumulat na rin kami doon sa aming welfare officer para puntahan yung worker at makausap yung FRA para saklolohan na yung babae. Okay. Lumalabas ho, ma'am, yung kanyang agency ata rito, ano? Parang ano na ata parang hindi rehistrado 2017 ng SNL International Management Incorporated. Sa POEA, meron siyang license validity hanggang 2021. SNI, sinek na namin. SNL? SNL, yes. Oh, okay, SNL, okay. So meron ba, ma'am? Ito yung nasa Pacific Place sa Ermita. Yun ba ito sa Pacific SNA, Place? Yeah, tama, ma'am. Tama. Yes, Ma'am, ito ho'y... Valid naman ang kanyang license. Alright. So, ito, andito ho kasi ang kapatid ni itong OFW natin. Sinenita. Ano? Gusto mo makausap si ano? Kasi parang naluluha na siya. Alam ko mo, gusto mo makausap niyo. Okay. Ito yung kapatid sa studio ho namin. Sige, kausapin niyo ngayon. Sige. Nenita, huwag ka na mag-alala. Sina-check na namin sa Saudi, sa Riyadh, yung kapatid mo. At pinatawag na rin namin yung agency para kumilos na para ma-rescue na yung kapatid mo at madala na sa embassy, sa shelter natin. Huwag ka na mag-alala. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Saka papacheck namin yan bago umuwi. Okay. So, yan nangako na si Miss Josephine Tobia. Alam mo naman, marami na kami napapauwi. Ito'y anytime, pag naayos na to, sigurado, sabi nga, papagamot din at the same time. Okay? May tanong ka pa? Wala na? Okay, sige. Thank you, Ma'am Nenita. Thank you. Thank you rin. Sige. Ayun, kita no, grabe yung lapnos ng paa niya, Ben, no? But anyway, dako pa rin ho tayo sa ating pong panawagan ho dito. Makakasama ho natin dito sa studio ho, si Rosana Santos, para ho personal ho manawagan. Ang kanya pong pamangkin na si William Rodriguez, o mas kilala po sa tawag na Liam, 30 anyos po yan at meron pong severe depression and anxiety disorder. Ay nawala po yan simula po noong April 21, 2017. May nakakita doon concerned citizen kay Liam nung buwan ng Hunyo na andyan daw siya sa West Avenue, Quezon City. Pero ayon sa pamilya ni Liam, hindi naman nila natuntun po yun. Kaya kausapin natin siguro si Ma'am Rosana. Ma'am Rosana, kumusta na po? Nung inyo pong pinuntahan, ano pang latest na sinabi ng mga tao doon? Ang latest po talaga po, sir, yung nagpunta po ako dito sa Save More, sa Emerson Building, SM West ang ano niya eh. Ngayon, nakausap ko po doon yung guard. Dahil ang pagkakasabi po sa amin, binubugaw daw ho, yung tinataboy. Oo, kaya ngayon sabi ko, ano ba talaga ang protocol? Diba, dapat inireport yon. Hindi raw nila trabaho yon. Sabi ko, kung hindi nila trabaho, sino ho ang may trabaho? Bakit hindi ho nila in-endorse? Okay, baka siguro, hirap rin siguro nilang makausap ito. Pag sinabi mo may severe problem mo siya na severe depression and anxiety. Paano ho yun? Ano bang usual na kanya pong behavior, ma'am? Wala po yan sa sarili. Okay. Ang totoo ho, ang nakapagsabi po sa amin, naka-boxer short po siya na white. Okay, yun yung last one. Nakaupo at partly yung kanyang private showing na po. So, nakakaawa. Nagtataka po ako, paano ho nakakapaglaboy-laboy ang isang walang damit sa kalsada na kung iisipin po natin, ilan ho ang mga mobile, mga kapulisan, MMDA na nasa paligid. Nakarating ho yan ng UN to Rojas Boulevard to West Avenue, EDSA. Pero wala ho ni isa. Siguro manawagan na lang po tayo, Ma'am Rosana, para at least kung makakita sila. Ito po yung picture, ma'am, no? Sige po, go ahead, ma'am. Kausapin po natin ang publiko, ma'am, para makatulong sila. Nakikiusap po kami sa mga tao po na makakakita po sa pamangkin ko na ngayon po ay nagpapalaboy-laboy,
Maaring nagutom. Hindi ko alam, di na po ninyo maari siyang makilala, hindi na po ganyan ang kanyang itsura. Maaring namayat na po. Kailangan po niya ng medical attention as soon as possible. Kasi habang tumatagal po, lalo lumalala yung kanyang kondisyon. Kaya nakikiusap po kami kung may nalalaman po kayo, lumingon lang po kayo sa inyong paligid. At tawagan po ninyo ang mga numero na nandiyan po. Agad po kaming pupuntahan po namin kung nasaan po siya. Subaybayan lang po ninyo kung saan po siya papunta. Dahil kami rin po ay nakikiusap po dun sa SM, Cyber West, para po makakuha po kami ng CCTV footage. Malaman lang po namin kung saan po siya papunta dahil malaking tulong na po yun. Dahil ilan na po, napakalayo po nung kanyang nilalakad na wala po siya sa kanyang sarili. Kaya maawa po kayo. Yung mga nakakakita po sa kanya, wag po ninyo itataboy yung pamangkin ko. I-report na lang. I-report po ninyo. May mga protocol naman po yan na dapat ho nasa kapulisan kung saan o ano po dapat nilang gawin. Naka-platter na po yan sa Station 2. Bagamat nakita po siya sa UN, ini-transfer na po siya doon sa Western Police District Headquarters po. Sige po, ma'am. I'm sure lahat po natin mga kababayan, mga KP, tulungan po natin ang ating pong kababayan si Rosana para mahanap po si William. Handle with care po dahil meron po siyang karamdaman. Thank you so much, ma'am Rosana po. Thank you. Salamat po. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, susunod na po ang PTV News. Higit sa sumbungan, imbestigahan. At isyong kinakailangang solusyonan, ang serbisyong pampubliko dapat kilos pronto.